Hello po! Another video from Itlog DIY Project. Unbox natin GKS 18B68GC cordless circular saw. Bi-turbo na siya at brushless. May eco mode, compatible sa FSN. May free na rin siya na circular saw blade. At saka ang importante dito, meron siyang safety. May kickback function to. So anytime na magkaroon ng kickback, hihinto na lang siya na automatic. So buksan natin. Napakalaki niya kumpara sa GKS 185 Li. So ito yung pinaka-tool natin. So ayan. Ano pa yung laman ng box? So syempre hindi nawawala ang manual. Yung manual niya, meron din siyang blade guide. So ano yung dapat na blade na gagamitin mo. And then yung ating parallel guide. So, syempre, kasama ang ating L-box na free. So, ito yung pinakamalaki L-box. Check na ngayon natin yung pinaka-unit o yung tool natin. So, ito siya. So, ang laki ng diferensya talaga niya sa GKS 185 Li. So, may GKS 185 Li kasi ko, pero binenta ko siya para mag-upgrade dito sa GKS 18B68GC. Kasi ito automatic compatible na siya sa FSN. Yung GKS 185 Li, kailangan mong bumili ng adapter para magamit mo yung FSN. So ngayon lang, dahil yung FSN ko ay ginamit sa GKS 185 Li at bumili ako ngayon ng bagong GKS 18B68GC, kailangan mong palitan yung rubber dun sa FSN or yung FSN SS kasi magkaiba na ng cut yan. So kaya bumili ako ng bago nito, i-install ko dun sa FSN para pag nag-cut ako, accurate yung putol natin. Ngayon, meron din siyang free na blade, expert for wood. Yung nga lang, ito ay 24 teeth lang siya. So hindi siya uubra pang laminate. So itong mga ganitong teeth ay para lang sa mga sa mga wood talaga. Pag ginamit mo to sa laminate, baka hindi maganda yung kalabasan. Baka magkaroon ng chipping. So ito, papalitan ko na lang siya ng 60T na blade. So check naman natin yung mga parts or yung mga gagamit natin dito sa ating tool. So number 1, ito yung ating lock. Ito yung lock natin. Ito yung power on, tapos yung lock natin. Ayan. I-press down mo lang, malalock na siya. Ito naman yung ating pang up and down. I-up mo lang siyang pag ganon. Teka, ayan. I-up mo lang na pag ganon. Ayan. Tataas na siya. Then, bababa. Bababa na siya. Ayan. Ganon. Tapos, ito yung ating handle. I-handle natin. Ito yung handle. So, mas madali na siyang bit-bitin or hawakan habang nagpuputol ka. Tapos yung bevel angle nandito. Yan, nakalagay na siya dyan. Ito iaangat mo lang. Pag inangat mo siyang ganon, pwede mo na siyang baguhin. Wait lang. Iaangat mo lang siyang ganon, tapos ia-unlock mo to para mag-bevel siya. So, ayun. So, kailangan mo i-unlock ito para maipihit mo siya. Pag hindi mo in-unlock yan, bawa, nakalock siya. Yan. Hindi mo siya mapipihit. So, pabalik lang natin. Yan. Nasa 0 naman na siya. Okay. Tapos, ito naman yung wing nut para sa parallel guide. So, pag may parallel guide ka, kunin mo yung parallel guide. Ilusot mo lang dito sa gilid. Yan. May lusutan siya. Tapos, ilus mo siya. Yan. Tapos i-lock mo ulit para maging stable siya. So, yun yung sa parallel guide. Tapos,
Ano pa ba? Halos parehas lang naman din sa ibang circular saw. Pero ito, meron na siyang Allen wrench. Para pag magtatanggal ka ng blade, hindi ka na maghahanap. So, may ilagayan na siya dito sa gilid. So, ilalagay mo lang siya dyan. Okay. Tapos, yung iba, walang dimension dito. So, ngayon, pagka ginamit mo to, pwede mo na siyang pindutin dyan. Alam mo na kung gaano kataas. 70 mm. So, pinakamababa niya is 10. 10 nga, kasi maximum niya 70. Yan. Ganun mo lang siya. Okay? Tapos, ang pinaka-importante dito, meron siyang interface. Yan. Dito, pinapakita yung battery life. Kung ilang bars pa siya. May eco mode din to. Dahil pwede mo to i-connect sa Bluetooth. Ito naman, temperature. Automatic. Pag nag-red yan, siguro pahingayin mo muna. Tapos, alam ko, humihinto ito pagka nag-red na talaga siya. Pag na-reach niya yung mataas na temp, mapupula yan. Tapos, ito naman pindutan, ito yung para sa pag-choose ng speed. Meron tong 6 speed. Yung 6 speed niya, yung first number 1, 2.5. Tapos yung interval niya, 500. So pagka number 2, 3,000. Number 3, 3.5. Number 4, 4,000. Then yung number 6 niya is 5,000 yung speed niya. So pag ang eco mode naman ginamit mo, ang speed niya is 3,630 per minute. Reminder lang pala, pag gagamit tayo ng battery para sa mga circular saw, mas maganda, pwede naman na tayo gumamit ng 4Ah, pero ako mas gusto ko 8Ah para mas matagal yung pagkakat mo. Hindi kagad siya malulobat para hindi rin maapektuhan yung ating circular saw. I-power on na natin, testingin natin kung paano gagana yung interface niya. So lalagyan lang natin siya ng battery, yung 8 ampere nga natin na battery, 18 volts. So ayan, nakalagay na natin yung battery. Paano siya mag-start? I-on mo lang siya para yan, lumabas yung kanyang kulay. So pag red yan, ibig sabihin overheat or yung kickback nga. So ang gagawin lang natin, ngayon nasa speed number 2 siya, pwede mo siyang baguhin. So yan, pipindutin mo lang ito. 3, 4, 5, 6, eco mode. Yan. So, yan yung kanyang option. Makikita mo yung battery niya. Ilang bars pa siya? 3 bars pa. Ito yung sa connectivity. Ito yung sa overheat. Napalitan na natin ng blade yung ating GKS 18B68GC. So, bago ka mag-cut sa mga plywood mo, nagagamit ka ng FSN na rail, kailangan padaanin mo muna yung ating circular saw para makuha niya yung tabas dito sa ating rubber. So, once na mapadaanan natin ito ng isang beses, pwede mo na magamit yung ating FSN sa pag-cut ng mga laminated panel, laminated plywood natin. Kasi, doon natin masusure na accurate na yung cut ng ating circular saw gamit ang FSN. So, papadaanan na natin itong lahat ng ating FSN. Salamat po! Ito po ang Itlog DIY Project.